Eto na nga mga kaulam, ang ating in-steam na dahon ng kamote, talbos ng kamoteng hindi ko maintindihan, hindi ko na hinimay. At saka pritong parrot fish o kaya ang tawag sa amin yan ay purak. Ang sarap mga kaulam. Pero kaunti lamang mga kaulam ang aking kanin. Kakaunti pa yan ha. Matambok lang ang tingnan pero mas kakaunti yan kaysa sa dati kong kain. Siyempre, mas dinamihan ko ang ating steam na kamote at saka ang ating prito. Namis ko na naman mga kaulam ang sabaw. Maya-maya pa ako magsisigang ng isda na may talbos ulit ng kamote mga kaulam. Dadamihan ko ang kamatis. Diyos ko, masarap yun. Kinamatisang mackerel na may dahon ng kamote. Mamaya yun ang ipapaulam ko sa aking asawa. Namiss ko talaga mga kaulam pero wala akong inilagay sa kamote. Hindi ko nilagyan ng bagoong, hindi ko rin nilagyan ng lemon dahil bawal nga sa akin ang lemon sa ngayon, pero sa isang araw, paminsan-minsan natikim din ako ng may lemon. Hindi naman araw-araw hindi ako nakain ng may lemon. So, ayan, hindi ko nalagyan ng kahit asin, basta iniulam ko na lamang sa kanin, tapos pritong isda. Abay, ayos din naman mga kaulam eh. Masarap din naman. Yan mga kaulam ay aking isinapaw doon sa kanin na niluluto. Dahil parang pakiramdam ko, pag aking inilaga, ay di mawawala na ang sustansya. Ay di isinapaw ko doon sa kanin na niluluto, doon sa pain-in na kanin, ang kamote. Tapos, saka ako naligo. At nung matapos akong maligo, ay di ako'y kumain na at para naman ako'y mabusog. Mahigpit ang sarap ng kain ko mga kaulam. Yan talaga mga kaulam parrot fish. Yan ay napakalaman. Napakasarap ng laman. Maraming luto din ang pwedeng gamitin ang gawin diyan. Alam niyo mga kaulam ang iba, ginagawa yung sweet and sour. Napakasarap ng sweet and sour niyan. Tapos masarap din ang inihaw niyan. Ang ginagawa namin noon sa Laiya mga kaulam sa Batangas, iniihaw namin iyan habang nakasalang yan sa apoy na may yung sa uling, hinahaplasan namin yan, nagtitimpla kami ng toyo, asukal, nilalagyan namin ng bawang, sibuyas, paminta, lemon. Tapos habang iniihaw ang purak, mga kaulamang isda, aming inihahaplas yung sauce, pagsasarap mga kaulam, itong pang napakabango. Ang iba ayaw kumain ng purak at malansa daw. Mga kaulam, ay depende sa paglilinis ninyo. Malansa kung hindi ninyo lilinisin. Hinahagod ko pa sa asin. Pag nahagod ko sa asin, papapatakan ko ng kaunting suka, tapos tsaka ako lilinisan ng tubig. Tanggal ang lansa mga kaulam. Gayon lang ang naglilinis ng purak. Baka naman kaya kayo hindi nabili niyan ay kayo nalalansahan. Depende nga kako sa paglilinis. Kung gusto ninyong kumain ng masarap, ay di gagawin ninyo ng paraan. Hindi yung lahat na lai dahilan. Pag gusto, may paraan. Pagka aayaw, ay di maraming ang dahilan. Ayan mga kaulam, gabing-gabi na alas 10 na ako'y napakain dahil ako'y wala talagang mga kaulam tanghalian at ako'y nagtutor. Ito gang ako'y nahuli ng traffic, ay di anong oras na ako nakarating sa bahay, alas 8 na. Pagkarating ko, nagliluto pa nga ako niyang isdang iyan at kanin. Pagkaluto ako'y naligo, ay di tsaka pa ako kumain alas 10 na. Ayaw ko na talagang kumain mga kaulam. Sabi ko sa umaga na ako kakain. Aba hindi pumayag ang asawa ko, mayat miyani ako'y inarosil-sil. Kumain ka na kumain ka na hindi ka pa natanghalian. Sabi ko bukas na nga't gabing-gabi na ayaw kong kumain sa gabi. Sabi niya kumain ka na dahil hindi ka nagtanghalian. Mayat maya akong sinusoy-soy. Ay di ako napilitan ng kumain ka. Siya, sige. Kung kaya lang tayo magbababag ay dahil hindi ako kumain, di ako'y kakain na lang. Ang masakit nito, syempre mga kaulam, hindi ako pwedeng matulog agad. Pagkatapos kong kumain, antok na ako. So alas 10 iyan, alas 10:15 yata, dapat 2 hours to 3 hours bago ka matulog. So mga kaulam, nakatulog ako launa na. Hindi agad ako natulog talaga. Nagpa-ikot-ikot ako din sa bahay, naglakad-lakad ako, nagpara-exercise ako ng kaunti. At tsaka pa ako natulog, mga alauna na. Tapos, yun nga, may mga kaunti akong naririnig na sound, kaya ako hindi rin makatulog kagabi masyado dahil may mga kaunti ako naririnig na ugong sa kalawakan, ay di yung pala na may mga eroplanong paalis ng Dubai, ay di kaka ng asawa ko, matulog ka na at eroplano lang yon.